Actually, iniisip ko, i-share ko pa ba to? Kasi nakakahiya na hindi lang to yung unang pagkakataon na na-scam ako. Pero iniisip ko rin na baka sa inyo kumatok o magparamdam sa inyo, mag-chat sa inyo, mag-text sa inyo, mag-offer sa inyo, baka isa kayo sa mabiktima para hindi na madagdagan yung mabibiktima nila. Ang hirap hindi ko maiisip may mga taong gano'n na hindi lumalaban ng patas sa buhay. Kung paano nila nakakayanan na manloko ng tao. Pero sadyang may mga ganun tao. Kaya mag-ingat na lang po tayo. Ha? And magpatuloy tayo sa buhay. Inisip ko na lang na may nawala man sa akin, may babalik. May ibang plano si Lord. Kikitain. Hello Pilipinas, kung mahal from Luzon, Visayas, and Mindanao. Isang malawakang kaway-kaway po sa inyong lahat. It's me once again, your very own Queen Manny. Pasensya na kayo sa background sound natin. It's Labada Day at hindi ko na mahintay na matapos yung labahin ko. Kailangan ma-share ko sa inyo yung video na ito. Bali, ito is i-share ko sa inyo yung nangyari sa aking mga kaganapan last week. Okay? So, hindi talaga maganda yung nangyari sa akin last week. Na-scam na naman po ako. Not once, but twice. Ayan. So, ilang araw kong pinagnilayan, pinagbulay-bulayan ang aking katangahan. Ayan. So, malaki-laki din yung perang nawala sa akin. And, talagang pinag-aralan ko siyang mabuti. Pinag-aralan ko pero nangyari na. Pinag-isipan ko mabuti kung anong nangyari, Manilin. Ayan. So, kailangan kong i-share sa inyo para to prevent na mangyari pa sa iba. Para to less the victim, ayan. Para kung sakali may magparamdam sa inyo is magkaroon kayo ng idea. Sana nanonood lahat ng mga nanay ha. And hindi lang nanay. So, eto guys is dahil nga sa hirap ng buhay ngayon, especially mga single mom solo parents, mas gugustuhin namin na work from home para matutukan namin mga anak namin, magabayan namin, mamonitor namin, maalagaan namin. So, dahil nga nag-resign na tayo sa trabaho, so, work from home yung talagang applicable sa akin at target ko. So, ako kasi as a single mom, hindi ako nakakontento sa kumbaga, isang racket lang. So, kailangan maraming, kasi, kumbaga, ang daming, di ba sa ating mga nanay, ang hirap nung mas malaki yung labas, mas malaki yung nakukonsume. Kumbaga, as a nanay, as a solo parents, kailangan meron tayong kabing, marami tayong income. Kung may outcome, maraming income. Kung kumbaga hindi ito kumikita, may iba pang source of income. So hindi tayo nakukontento sa isa, dalawa, tatlo, apat. Dapat kailangan marami tayong source of income. So sugal itong natin, pagiging solo parents, pagiging single mom natin, pagiging magulang. So wag na natin pahipain pa. Yung nangyari sa akin last week is meron akong natanggap na text through Viber, nag-aalok siya ng work from home. So, ang gagawin ko lang is magpa-follow ako. May isi-send siyang task sa akin. Ang trabaho mo is mag-follow ka ng mga, anong tawag nito, ng mga sellers sa Timo. So, ang ginawa ko is nag-follow ako ng lahat ng link na sinesend niya is pinalo ko. So, nung una, wala kang babayaran. Nung una na-convince ako, legit to kasi may profile, may mukha eh. Tapos, nung nag-follow ako sa mga link na sinisend niya sa akin through Timo, bayad ka agad. So, 120, pumasok agad sa GCash ko. Ang bilis. So, the next day is, meron na namang task na binaba. So, meron akong kukontakin na person to Telegram. At etong person na to is, yun daw yung magiging supervisor ko. Si supervisor is inad ako sa Telegram GC. So, nung pinasok ako sa Telegram GC, nakita ko nasa 2,000, halos magti 3,000 members na. Nag-check ako ng background, nakita ko yung mga number, nung mga kumbaga, makikita mo, hindi dami, kasi nakikita mo may mga picture, tapos nagsisend ng mga photo, ng mga picture nila, tapos nakikita mo yung iba, hindi nakatago, hindi hidden yung kanilang mga contact number. So, kaya na-convince ako na legit to. Tapos guys, ito ang malupit. So, kailangan mo para tumaas yung bracket mo or yung salary or bayad sa'yo kada magpa-follow ka. Kasi kapag meron kang bibili na welfare. So, ito na, pumasok na. 1,200 para sa mga newbie. So, kapag nagbayad ka, anong advantage nito? Kapag bumili ka ng welfare nila, Bitcoin ito ha, bumili ka ng welfare nila ng 1,200, babalik sa'yo is 1,500 in 5 minutes or 10 minutes. So, ganito na yon.
So, una, nagtanong ako, asan ang Facebook account nyo, asan yung YouTube account nyo, asan yung office nyo. May office na sinend sa akin. May website na sinend sa akin. Pero Facebook, YouTube, wala. Wala eh. Tapos, ayan. Sure, itatap ko na lang yung sa screen, yung kanilang website, yung office daw nila, and yung mga pagmumuka nitong mga taon to. Pero, hindi ko lang sure kung sila talaga. Ito ha, ngayon ko lang na pagtanto na kasi madali na ngayon magnakaw ng mukha tapos gagamitin mo through every kung saan sa account mo gagamitin, 'di ba? Ayan, wait lang. Ayan. So, ito na nga 'yon. Nagsimula na, so kailangan mag-avail ka ng 1,200 kasi kapag na-skip mo yung task na hindi ka nag-avail, 10 pesos na lang. Each magpa-follow ka, 10 pesos na lang. Pero pag nag-avail ka, nasa 60 pesos, 80 pesos, isang follow mo. Kumbaga, mas tataas. Kung nakapag-follow ka na dati ng isa, 10 pesos na, ngayon 80 pesos to 60 pesos. Bukod pa sa itutubo mo doon sa 1-2, sa welfare. So, ganito ang nangyari. Pakita ko sa inyo, ayan. I hope pakita. So, ayan. So, wala kang contact sa wala kang kontrolado nila yung website mo. So ayan, magpa-follow ka, ayan. Ayan. So ayan yung mga follow. Tapos nakikita ko, dahil newbie nga lang ako, merong mga nagsisend na na-receive talaga nila. Merong 35,000, 50,000. So ayan. So eto, papakita ko lang sa inyo. So eto yung nila. Ayan. Ito, yung Romaine Verge. Kung familiar kayo, ayan, pero baliktad kasi dito eh. Hindi naka-mirror tayo. Romaine Verge. Ayan. So, actually, pinost ko to sa Facebook. Ang tagal nga lang may sumagot. Pinost ko to bago ko sumugal na bumili ng welfare. Kaya lang, ang tagal, walang masyadong nag-comment. Tinanong ko kung legit ba itong Romaine Verge na to. So guys, sa new member, 1,200, cash in mo, 30% yung tubo mo. So ang pera mo magiging 1,560, tapos kung gagawin mo pa yung task, yung link na isisend nila, tapos pag na-follow mo yung mga seller account na yon, bayad ka, mas mataas pa. So pataas na pataas yan. So every task, sa isang araw, tumataas yung task. Ngayon, kapag na-avail mo na yung 1,200, hindi ka na pwedeng bumalik doon sa 1,200. So, ang gagawin uli is option number 2 ka na. So, 3,500, palaki ng palaki, yung welfare na bibilin mo. So, nag-cash in ako hanggang 3,500, bumalik sa akin 4,550 kasi, ayan, 30%. So, may inganyo ka talaga kasi ang bilis lang ng pera, ang bilis lumaki, ang bilis tumubo. So, dito na sa option number 3. Ito na yon. 6,000 ang kailangan kong i-cash in. Tama. Tapos, ang babalik, ito guys, is 40% ang tubo mo. So, ang babalik sa akin is 8,400. So, eto na yon. Ang nangyari is kailangan ko daw mag-cash in ng 21,800 para makuha ko, ma-withdraw ko yung pera ko na 8,400. So, alam mo, nung una tulala ako. Pero alam mo, minsan, close-minded ka and in denial ka pa. Kasi nga, inahabol mo yung mabilisan tubo, malaking pera, na parang ang bilis. Talagang nagiging close-minded tayo. Tapos, alam mo na sa sarili mong may mali, pero gusto mo pa rin sumugal. Kasi gusto mong ma-withdraw yung pera na inilabas mo. So, eto katangahan ko talaga, naisip ko pa nga nun, ano ba? Isasanla ko ba yung bahay? Mag-withdraw ba ako sa bangko? Magbibenta ba ako ng gamit? Para lang ma-withdraw ko yung perang nailabas ko na 6,000 ha. Para mahabol ko lang yun. Tingnan mo to ha, yung katangahan natin minsan ha. Para lang ma-withdraw ko si 8,000, si 6,000 na dineposit ko, 21,000, almost 22,000 ang kailangan ko i-deposit sa kanila. So, sabi ko, I cannot withdraw now kasi Sunday. Tapos, tinanggal ako sa GC. And then, hindi ko na daw makukuha yun. Kailangan ko munang mag-deposit nung perang hinihingi nila. Ganon. So, doon ko na-realize na na-scam ako. So, thankful pa rin ako kasi hindi naman ganon. Hindi mas may malalaking na-scam pa sa akin. Diba? Milyon.
And ito yung karanasan ko, talagang hindi ko makakalimutan na dapat magsilbing aral sa atin na huwag tayong basta-basta mag-grab. Para sa mga nakaka-encounter ng ganito guys, first thing to do is kumalma. Ayan, huwag mo hayaan ng sarili mo na mag-break out, mag-breakdown. Kasi ako may sakit ako sa puso. May panic disorder ako, may anxiety ako. Pag umatake yun at hinayaan ko yun sa sarili ko, na ako lalamunin talaga ako ng buhay nun. So, hindi ko hinayaan na maapektuhan yung ano ko, yung health ko dahil mas iniisip ko at prioritize ko kapag pag ako inatake at nanghina ako, paano yung mga anak ko? Eh, kailangan ko pang mag-provide sa pamilya ko. So, kinalma ko yung sarili ko and pray ka lang, humingang malalim, medyo mahirap talaga yan kapag nagising tayo sa katotohanan na na-scam na tayo. And first thing to do is kontakin mo si GCash. Okay, kung through GCash siya. Kasi sa akin, through GCash, kaya sabi ko, baka legit ito. Kasi sa GCash, di ba, bine-verify, nakikita yung mukha pag nagbe-verification tayo. May mga ID na hinihingi si GCash. At sabi ni GCash, wala daw akong habol kasi nga, sinend ko yung pera. And tinanong din ni GCash kung ano ba ako, ang tawag nito yung protection money, yung 30 pesos. Dahil nga nanghihinayan tayo sa protection money na 30 pesos, hindi ko kiniklik yan. So, kung na-click down natin sana yon is mayroon pa tayong pag-asang mahabol. And then, hindi na rin ako nag-report. Kasi feeling ko hindi na din talaga mahahabol, hindi na rin talaga mahahagilap yung mga taong yan. Magdasal na lang tayo. And magsimula tayo ng panibagong yugto ng ating buhay. At maging alerto na lang tayo, maging lesson sa atin. And magpasalamat tayo na kahit paano hindi ganun kalaki, pero sa akin talagang malaki na yun para sa akin. Kumbaga inisip ko na lang na mas meron pang mas malaki yung nawala sa kanila. Diba? Kumbaga parang ganun, parang mas may mga tao mas may problemado pa sa akin. So, ang iniisip ko lang, paano nakakayanan ng mga taong to, no, yung mabuhay ng ganyang kalakaran. Pero ayoko na rin problemahin kung paano nila na-afford ng konsensya nila na manloko ng tao para lang mabuhay o buhayin ng pamilya nila. Mag-ingat na lang po tayo. Ano pa? Ayan. So guys, kung isa ka sa mga biktima ng Rumin Bridge, ayan, comment lang po kayo and share nyo po yung video natin para po maging awareness po sa mga kapwa natin Pilipino na wala na silang maloko. Okay? Ayan, maraming salamat po. God bless everyone. Mag-ingat po tayo sa Mandolo. And ito yung sinasabi ko na inisip ko na lang, pera lang yan kikitain ko.